Meron daw misyon, mga tol, ang Amerika dito sa ating bansa, no? So US President Joe Biden magpapadala daw ng trade mission sa Pilipinas sa Marso, sa March pa to, mga tol. At isa sa mga balita natin, China, no, meron na namang tinutuligsa, mga tol. So yan ang ating aalamin ngayong araw na ito. Samahan lang ninyo ako, pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad na ganito sa mga tunay na balita, mga kapatid. Yan, mula sa UNTV. Yan, syempre huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa kanila at like na rin ang video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Upang mapaigting ang kontribusyon ng mga Teka. Balikan natin ulit. Upang mapaigting ang kontribusyon ng mga kumpanya ng Estados Unidos sa ekonomiya, infrastruktura, clean energy transition, critical mineral sector at food security ng Pilipinas, magpapadala ng isang Presidential Trade and Investment Mission si US President Joe Biden sa Manila at makikipag-ugnayan sa Filipino stakeholders. Nakatakda ito mula March 11 hanggang 12, 2024. Sa pahayag ng White House National Security Council spokesman na si Adrian Watson, pangungunahan ng delegasyon ni US Commerce Secretary Gina Raimondo at palalakasin ng Pilipinas bilang isang pangunahing sentro ng regional supply chains at high-quality investment. Kita mo nga naman ang ginagawa sa atin ni Uncle Sam, mga tol. Tinutulungan tayo, mga kapatid, di ba? So ito yung mga balitang dapat talaga nating ipagpasalamat. Siyempre dun sa mga galit sa Amerika, pagdududahan nila yan, pag-iisipan nila ng masama, hanapan nila ng butas, tapos ibibida nila yung China. Yung China na puro pangaharas, na puro pambubulas sa atin, puro pagbabanta, yun ang ibibida nila, mga tol. Pero yung mga ganitong balita, wala silang pakialam dito, mga tol, basta pro-China sila. So tayo bilang mga Pilipino, pasalamatan natin, mga kapatid, yung mga bansa na gustong tumulong sa atin. Pasalamatan natin yung mga bansa na hindi ang interes sakupin tayo, mga tol. 'Di ba? Yun ang dapat natin pasalamatan. Tuloy natin. Welcome naman ang development na ito para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista. Aniya, direktang resulta ito sa pagpursige ni PBBM na magkaroon ng mas matatag na US-Philippine ties. Dagdag pa nito, mas lalo itong nahikayat sa alok na financing ng Amerika sa Mindanao Railway Project sa pamamagitan ng Development Finance Corporation. Yan, yung railway sa Mindanao. Nanghihinayang dyan yung mga pro-China. Sana daw meron na tayong release na gawan China. Eh di, anong tibay nun? Diba? Anong tibay nun? Diba? Tapos bukod sa hindi na nga matibay, ang kapalit pa nun, mga tol, ayan, tau-tauhan nila tayo. Ayan, kung saan nila gustong pumunta sa mga West Philippine Sea magtayo ng island, pwede. Diba? Yun na magiging kapalit, diba? Kalokohan talaga. Darating ang panahon, probinsya na tayo ng China pag ganyan. Pero mo, nagsimula lang sa konting mga tulong-tulong. Diba? Sabi nga dati ni Senator Robin Padilla, huwag niyong kakalimutan, mga Pilipino, ang China lang ang bukod tanging nagpadala ng mga kagamitan ng mga sundalo natin laban sa Marawi. Di ba? Yung laban sa Marawi. Well, thank you. No? Hindi naman natin inaalis yun. Maraming salamat. Pero kung ang kapalit nun, kukunin niyo yung nasasakupan namin, yung mga isdang pagkain dapat na mga Pilipino kukunin niyo, yung mga karagatan na para sa dapat sa Pilipino kukunin nyo, nek-nek nyo, di ba? Ito anya ang ahensyang sumusuporta sa mga proyekto sa developing countries. Potential investment areas din anya ang segments ng PNR South Long Haul Project sa Bicol. Ang anunsyo sa pagpapadala ng trade mission ng Amerika sa Pilipinas ay bilang commitment ni US President Biden kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maisulong ang ugnayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos at Pilipinas. Gayon din ang internationally recognized labor rights. Rosa Licoz. Alright, mga kapatid, yan kung nakikita ninyo, mga tol. Diba? Yung pagtulong ng Amerika sa atin ay talagang matindi, mga tol. Huwag na natin pag-isipan pa ng kung ano-anong masama. Do, alam nyo, mga tol, hindi naman kailangan ibigay natin yung buong pusong tiwala. Syempre, may mga kanya-kanyang interes yan. Pero pag nakakatanggap tayo ng tulong, be thankful, diba? Kaysa hanapan pa natin ng butas tapos meron tayong ibibida na mga bansang alam na kitang-kita naman sa harap-harapan naman tayong binabastos. Diba? Wag na lang. Diba? Liliit ng mata, liit din ang kita. Diba? So eto, mga tol, tingnan nyo naman tong balitang to. No? China, tinuligsa ang pagbati ng US sa tagumpay ng bagong leader ng Taiwan. Kasi nga may tapos na election doon, so napalitan na yung presidente.
So syempre, bilang isang presidente rin ng Amerika mga tol, binate, kinongrats, aba tinuligsa ng China. Grabe no? So yan, aalamin natin mga tol, panoorin natin to. Inaakusahan ng China ang Estados Unidos ng pagpapadala ng maling senyales Nako. sa mga nagsusulong ng independence o kasarinlan ng Taiwan kasunod ng resulta ng halalan noong Sabado, January 13. Ang gusto kasi mangyari ng Taiwan mga tol talaga, humiwalay na sila no sa China, no? Gusto nila maging independent, 'di ba? Magkaroon sila ng independensya. So sinusuportahan ng Amerika 'yon mga tol, which is galit na galit doon ng China sa bagay na ganyan. Sabi nga gano'n ni Wang Yi, yung foreign ministry ng China. Imposible daw 'yun, mga tol. Yung gusto ng Taiwan na independence, imposible daw 'yun mga tol. So sa madaling salita, hindi talaga papayagan ng China na magkaroon ng sarili o maging independence na lang mga kapatid etong Taiwan. Dahil ang gusto nga nila itong Taiwan ay part ng China, 'di ba? Meron silang tinatawag na One China policy mga tol. Kaya eto tinutuligsa ngayon nila yung pagbate ng US President o ng Amerika sa tagumpay ng bagong leader ng Taiwan mga tol. Nagpadala ng mensahe ng pagbati sa tagumpay ni Taiwanese President-elect William Lai si US Secretary of State Antony Blinken. Tinawag ito ng Beijing na paglabag sa commitment ng Washington na pananatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan. Paglabag agad no, bumati lang ng congratulations. Paglabag na agad eh. Na pananatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan. Nangako naman sila ay na poprotektahan ang Taiwan mula sa mas nagiging agresibong China. Inaangkin ng Beijing ang Taiwan bilang sariling teritoryo at hinahamon ang anumang pamahalaan na kontra rito. Kita nyo nga naman no. At hindi sila titigil mga tol, no? Ito sa isa pang balita mga kapatid yan no. Military at economic threat ng China versus Taiwan magpapatuloy umano sa kabila ng pagpapalit ng leader. So kahit na bago na ang presidente nila mga kapatid, no, nagpalit na ng presidente, magpapatuloy pa rin yung threat no ng China sa Taiwan. Kasi nga inaangkin ng China etong Taiwan bilang kanilang teritoryo. Napakalapit lang din kasi sa kanila yan eh. Pero ito nakakabilib sa Taiwan no. Matapang sila mga tol, pumapalag sila. No, hindi sila natatakot sa China mga tol. Sana ganun din ang Pilipinas mga tol, no. Tuloy natin. Panoorin natin 'to. Magpapatuloy ang ginagawang military threat at economic pressure ng China sa Taiwan sa panunungkulan ni President-elect William Lai ayon sa mga political expert. Noong Sabado, January 13, ay inihalal bilang bagong Pangulo ng Taiwan si Vice President Lai. Bagamat historic ang ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party, isa sa pinakamalaking hamon ng bagong administrasyon ang relasyon nito sa China. The likelihood is very, very high, if we launch this kind of economic sanction against Taiwan. Also it can be imaged that the more frequent so-called incursion into our ADIZ by the fighter jets or so-called warships, so that they can there's one stone here, two birds. On the one hand, to send a strong warning to new DPP administration. Sa kanyang victory speech, ipinahayag ni President-elect Lai na pananatilihin niya ang peace at stability sa Taiwan Strait. At sana no, kasing tibay niya rin yung presidente na babae mga tol. Well, una-una wala naman tayong pakialam dito sa Taiwan dahil di naman to bansa natin mga tol, di ba? Pero pag ito kasi nagsimula ng kaguluhan dito sa Taiwan mga tol, malabong hindi rin madamay ang Pilipinas mga kapatid eh. Kasi nga yung ibang mga kagamitan ng US, syempre yung US mga tol tutulong at makingialam yan. Syempre yung mga kagamitan ng US nakapwesto na yan, malapit na strategic location mga kapatid, no. Nag-iwan na diyan, nagdala na diyan ng Amerika ng kanilang mga kagamitan. So para kapag kasumiklab ang kaguluhan dito sa Taiwan, madali silang makakaresponde, hindi yung tipong manggagaling pa sa Estados Unidos papunta rito sa Taiwan, medyo malayo, di ba? So ang ginawa nila, nagdala na sila ng mga
ng mga kagamitan nila sa mga military base nila. Sa Japan meron, sa Korea meron, dito sa Pilipinas meron. So damay talaga mga tol. At mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. As President, I have an important responsibility to maintain peace and stability in the Taiwan Strait. I will act in accordance with our democratic and free constitutional order in a manner that is balanced and maintains the cross-strait status quo. Subalit naniniwala ang mga political analyst na malabo pa sa ngayon na mag-resume ang formal na pakipag-usap ng China sa Taiwan simula nang matigil ito noong 2016 sa panahon ni President Tsai Ing-wen. Itinuturing ng China na teritoryo nito ang Self-Ruled Island. Dahil dito buo ang ambisyon ni Chinese President Xi Jinping sa plano nitong reunification ng Taiwan. Subalit wala pa umanong mangyayaring all-out invasion, dagdag pa ng political expert. Pinag-iisipan din syempre ni Xi Jinping yan. Diba? Hindi naman magiging presidente yung kung tanga yun eh. Matalino rin yun mga tol at nag-iisip din yun kung ano yung mga tamang diskarteng kailangan niyang gawin. But for me, I don't see, or at least the likelihood for a so-called all-out invasion in the next several years probably is low. Sa isang pahayag ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, nanawagan ito sa Chinese government na igalang at tanggapin ang resulta ng eleksyon at itigil ang panggigipit sa Taiwan. Nakatakdang maupo sa Mayo bilang bagong presidente ng Taiwan, si Vice President Lai, kasabay ng running mate nito na si Xiao Bikim. Amiel Pascual, Alright mga tol, so yan ang mga balita na ating napanood ngayon. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol? Dito sa mga balita na pinanood natin ngayon. Dito sa misyon niyang US mga kapatid, no? Dito sa Pilipinas. Yan, anong masasabi mo dyan? Dito sa plano ni US President Joe Biden na magpadala ng trade mission sa Pilipinas. Talaga sinusuportahan tayo ng US, no? At syempre ang pagtuligsa ng China dito sa pagbate, no, ng US o ng Amerika sa bagong presidenteng halal sa Taiwan mga kapatid, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.